Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin si Brother Sauro ng Tacloban, and of course, happy birthday sa iyo, Ate Joyce. Kami po ay nakiki-rejoice, nakiki-celebrate sa iyong birthday ngayong araw. Natutuloy po natin yung ating pinakahuling devotion para sa topic na being a disciple. Kung maalala nyo po yung verse na ginamit natin nung pinakaunang araw sa topic na ito ay Matthew 16:24. Sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ngayon po dito sa huli naman na talatang gagamitin natin ay kapareho din po nito. As in, identical talaga, parehong-pareho. Pero meron isa pong pinagkaiba. So, sabi po rito, pansinin niyo po dito sa mga talata, no? Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Now, sabi naman po sa Luke chapter 9 verse 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ano po yung pinagkaiba? Kung mapapansin niyo po, no, sa Matthew 16:24, wala yung salitang daily. Isang reminder po sa atin ito na kapag tayo ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, araw-araw po yun. That's everyday decision. Kaya po sabi rito sa Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga, mga kapatid. In the New Testament times, the crucifixion is a form of executing criminals and enemies of the state. So, ito po yung background. Bakit nga ba ipinapako yung mga tao nung unang panahon? Alam niyo po yung pagpapako sa isang kriminal, sa isang nagkasala nung unang panahon. Ito po ay propaganda. Propaganda ng mga Romano. At ang ginagawa nila, yung crucifixion, dapat mas brutal as much as possible. At yung paghihirap nung kanilang pinako sa krus, dapat mas matagal as much as possible. Bakit po? Kasi kapag yan ay ibinitin doon sa krus, nakapako sila doon sa krus, and by the way, pag pinako sa krus, pinagpapatong yung paa na ganyan, tapos binabaonan ng pako. Tapos yung pako naman sa kamay, hindi dito yan nilalagay. Para, kasi dito mahina to, mapipigtas dito talaga. Para nakabitin talaga doon sa krus. At bawat hinga mo, labis na pagdurusa. Kasi na-extend nababanat yung ganito mo kada hinga. So, bawat hinga mo, kitang-kita ng mga tao yung pagdurusa mo. And it's a propaganda. Basically, ang sinasabi ng mga Romano, don't mess with us. Huwag kayong magrebelde sa amin. Huwag kayong gumawa ng kasalanan sa amin kasi lahat ng kalaban ng mga Romano ganito ang mangyayari. So it's a propaganda. Kaya mas brutal, mas maganda, mas mahabang pagdurusa, mas maganda. At yung crucifixion, talagang public yan. Doon ka talaga idadaan yan. Doon sa main street ng inyong city. Tapos doon ka talaga i-crucify sa makikita ng lahat, yung madadaanan ng lahat. Bilang propaganda sa mga tao na don't mess with the Romans. Huwag kayong magre-rebelde. Noong unang panahon po, kung kilala niyo po si Spartacus, no? Si Spartacus, yung nagrebelde siya sa Roma. Ano po ito? Slave, alipin. So, nung una, konti lang sila. Less than hundreds. Umabot sila ng tens of thousands. Tapos yung si Crassus, no, siya yung naatasan ng Senate, Roman Senate na supilin ng pagre-rebelde. Talagang imbis na nung nasukol na sila, nahuli na yung maraming mga rebelde, imbis na gamitin sila parang alipin muli at mapakinabangan, sabi ni Crassus, crucify them all. Anong ginawa sa kanila? 6,000 of them, 6,000 people, slaves, pinako sa krus. Para ano? Para magsilbing propaganda.
Huwag kayong magre-rebelde sa amin. Kaya ang mga Roman citizens, nung unang panahon, hindi sila pwedeng i-crucify. Ang pwedeng i-crucify lang, mga slaves at pinakamababang uri ng tao para hindi sila magrebelde sa Roma. Tapos sa itaas ng krus nila, nakalagay doon yung kasalanan nila. At guess what? Anong kasalanan ni Kristo? According to them, King of the Jews. Dahil siya ay hari ng mga Hudyo. Of course, mahaba yung background niya, no? Pero gusto ko lang makita ninyo na yung crucifixion, it was normal during that time for the lowest, for the poorest of the poor, yung pinakamababa, yung mga alipin na level na klase ng tao. Now, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo ito sa kanyang mga disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily." Araw-araw. Antindi nung dating sa kanila. Kasi sa atin, parang okay, parang figurative na lang to, parang di na natin masyadong maano yung lalim nito yung bigat. Kasi nga hindi natin nakikita ito. Nung time nila, nakakita sila ng mga taong kinu-crucify, yung brutal talaga. Umaga pa lang, nilalatigo na to ng mga may mga kalawit at talagang inuukit yung mga likod nila hanggang sa matanggal na yung mga laman-laman. Ganun yung nakikita nila during that time. Kaya nung sinabi ng Panginoon Jesucristo to, gusto niyo bang sumunod sa akin, maging disipulo ko? Deny yourself and take up your cross daily, araw-araw. Now, number 2 po, nakaturuan natin ngayon, taking up our cross daily means dying to ourselves every day. Kaya nung sinasabi ito ng Panginoon Jesucristo doon sa mga original na kausap niya, basically lang sinasabi niya, gusto niyo sumunod sa akin? Ang pagsunod sa akin, parang namamatay kayo araw-araw. Mabigat po mga kapatid. Taking up our cross daily means dying to ourselves every day. Araw-araw. Dalawa po yan You deny yourself daily, you die daily. Diba? Denying ourselves daily and dying daily. Araw-araw daw po, sabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi yung kasamaan ng tao, yung kagustuhan ng tao ng comfort, ng yaman, ng maalwan na buhay, ng sundin yung sariling kalooban, sariling laman, laging naroroon yun Laging pinapatay yun araw-araw, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kailangan mong sumunod sa Kanya. And as you follow the Lord Jesus Christ, you're killing your desire for world's pleasure and comfort. Now, pangatlo po, being a disciple is a daily sacrifice for Jesus. Pagiging disipulo po ng Panginoong Jesucristo, ito ay araw-araw na pagsasakripisyo para sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang pinakamaganda po dito mga kapatid, si Jesus Christ na yung nag-sacrifice. Tayo yung sakripisyong hinihingi niya, hindi naman mamatay sa krus Ang hiling lang ng Panginoong Jesucristo sa atin, sumali sa kanyang kilusan na nagpapalaganap ng ebanghelyo dito sa mundo upang mas marami pang makaunawa kung bakit si Jesus ay napako doon sa krus. Yun na lang mga kapatid. Hindi na para magdusa pa physically, psychologically, kundi ipalaganap sa mundo bakit na-crucify, bakit naipako ang Panginoong Jesucristo. That is our sacrifice. So being a disciple is a daily sacrifice for Jesus. So, salamat po sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. Now, application po. Tatlong applications po ito. Advance, execute, and refocus. Tandaan po natin mga kapatid. Advance, execute, and refocus. Number 1. Advance the Redeemer's movement. Ang Panginoong Jesucristo po, meron siyang kilusan. At yung kilusan ng Panginoong Jesucristo ay binubuo ng mga taong handang mamatay para sa Kanya. Handang magsakripisyo para sa Kanya. At sila'y nagpapalaganap ng kilusan ng Panginoong Jesucristo, yung church, the advancing church, the growing kingdom of God here on earth. Alam niyo po, kaya minsan hindi nag-a-advance yung Great Commission sa buhay natin kasi naduduwag tayo Ayaw natin ng discomfort. Ayaw nating iwanan yung mga comfort zone natin. Alam niyo po yung mga extremist na mga Muslim, yung nagsusuot ng mga dinamita sa kanilang, ginagawa nilang imbis na life vest, dinamita, pupunta sa isang papasabugin yung sarili nila. Alam niyo po, meron ng isang nakitang quotation coming from them.
Sabi nila, we will win because we want to die. Sabi nila, magtatagumpay kami because we want to die. At kayo, mga Kristiyano, you will lose because you want to live. Napakatinding rebuke sa atin, no? Mananalo kami kasi gusto naming mamatay. Pero kayong mga Kristiyano, kayong hindi mga Muslim, mga extremist, na kagaya namin, matatalo kayo kasi gusto nyong mabuhay. Na mga kapatid, kung gusto daw natin maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, we have to die to ourselves daily. Dapat gusto rin nating mamatay. Araw-araw sa ating mga sariling kagustuhan, sa ating laman, sa pagnanais na magkaroon ng worldly, makamundong kasiyahan, kaligayahan. Iwanin yung mga comfort zone natin para paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, pag naglingkod ka sa Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga comfortable yung buhay. So, advance the Redeemer's movement. Si ang Panginoong Jesucristo po, He is our Redeemer and He has a movement. Yung movement niya po, yung church, yung growing church, na ang mission ay palaganapin ang ebanghelyo dito sa mundo. Pangalawa po, execute ourselves by dying daily. Denying ourselves and dying daily. Meron palang self-execution. Yung willing ka to serve the Lord Jesus Christ, to die for Him, and to advance the Great Commission of the Lord Jesus Christ. And this will lead us to our point number 3, refocus. Kasi alam naman natin talaga kung ano importante sa Panginoong Jesucristo eh. Pag tinanong mo si Jesus Christ, Lord, what is important for you? Sasabihin ni Jesus Christ sa'yo, you remember the Great Commission? Sabi ko sa inyo, go, disciple the nations. Gawin nyo silang mga alagad ko. Gawin nyo silang mga tagasunod ko. That's what's important for me. Yan ang sasabihin ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, kailangan natin mag-refocus. Ano po ibig sabihin nun? Kung ano yung importante kay Jesus, dapat importante sa atin. Kung ano yung gustong gawin ni Jesus na gawin natin, dapat ginagawa natin bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. We have to deny ourselves. We have to carry our crosses daily. Na mahamatay tayo sa ating mga sarili araw-araw. Alam niyo po yun, kung nabubuhay tayo sa panahon nila, that's talagang tatatwa mo yung iyong sarili eh. Talagang masyasyak ka doon sa sinabi ni Jesus Christ eh. Gusto mo ba maging disciple ko? Deny yourselves, take up your cross daily. Masyasyak ka eh. Kasi ma-associate yun sa mga nakikita mo na pinapasan yung cross nila patungo doon sa sarili nilang kamatayan. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, you have to die to yourself daily, araw-araw. Again, si Jesus Christ po, nung sinabi niya yon, yung iba literal na namatay sa krus. Pero sa atin po, wala na namang i-crucify sa atin ngayon eh. Hindi na tayo magpapasan talaga ng cross. Jesus is the one who went to the cross. Siya na yung namatay doon sa cross. Siya na yung naghirap. Siya na yung nagdusa. Kaya yung pagpapapasa natin ng cross natin, hindi na literal eh. Ano na lang to eh, yung sakripisyo para palaganapin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, para palaganapin kung bakit namatay si Jesus doon sa cross. Ganun na lang po, mga kapatid. At sana po magawa natin. May refocus natin yung ating sarili sa Great Commission. Bro, ba't gusto mong yumaman? Gusto kong yumaman kasi gusto kong matupad yung Great Commission. Gusto kong mas maging magaan. Ayoko maging isang kahig, isang tuka. Na nauubos yung oras ko, kakakahig, tapos kada tuka, kahig na naman. Ubos yung oras ko. Gusto kong yumaman kasi I want to have plenty of money and plenty of time to advance the Great Commission. And I want to support missionaries around the world. Dapat ganun yung mga sagot natin eh. Merong priority. Ang priority natin, Great Commission of the Lord Jesus Christ. At lahat, sub-point na lang. So, advance, execute, and refocus. Para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Ito po tanungin natin ang ating mga sarili. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, how focused are you on the Great Commission of Jesus? Gaano ka ka-focus? Gaano kadami yung give up mo para sa Great Commission ng Panginoong Jesucristo? And explain your answer. Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Lord, my life is too comfortable
to be called your disciple. Life is not about health, wealth, and comfort. So please grant me the courage to sacrifice my comfort daily, die to myself every day, and serve you at all times. Help me to refocus. Let your Great Commission be my priority, and use my life to advance the gospel. Let the people around me come to know you and serve you. Use me, Lord, to spread the good news of redemption. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung kayo po ay merong natutunan sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.